tawagin si Mr. Clint Kabawatan upang pangunahan ang ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa araw na ito. Pagkatigan kami ng pagkakataon. Tipong-tipong mo na may gabayan kami sa aming dalhin sa araw na ito at gabayan ulit po namin tulo upang maging matagumpay ang aming ito ang aming hiling sa ngalan ni Jesus. Maraming salamat din. Ngunit, bago kayo upo ko, maaari bang i-check nyo yung mga kalat sa mga paligid? I-arrange din yung mga upuan ninyo para maayos ang ating silid-aralan ngayong umaga. Ayan, napakaayos naman. Sino nga ba ang lumiban? Para malaman natin kung sino ang lumiban, maaari bang kunin nyo yung mga index card na may kalapit ng inyong pangalan? Sa unang row muna tayo. Bilisan, class. Ayan. Sa pangalawang row naman, pakibilisan. Pakibilisan is. At sa pangatlong row, ayan. Ngayon, maaari ko bang tawagin ang ating class monitor na si Daryl Yunet para isulat kung sino ang mga lumiban ngayong araw? Sir, sa yung mga lumiban po ay si Muslim, Ayan. Alam ba ninyo guys, or alam ba ninyo class kung bakit sila lumiban ngayong araw? Hindi Maaari bang sabihan nyo sila sa buklatin ng ating libro upang sa galon, kahit na sila ay lumiban, ay meron silang kaalaman sa tatalakayin natin ngayong araw. Malino ba? Yes, sir! Ayan. Alright, so bago tayo magsimula sa ating aralin, meron tayo dito mga alituntunin. Maaari bang ipasahin? Itaas ang kanang kamay kung may nais sabihin o ipaalam sa guro. Sundin ang mga tataran ng guro sa oras ng diskusyon o talakayan. Mayaw ang kaalaman ang nakikinig sa guro, kaya ako at kayo lahat ay makikinig. Unawain ng mabuti ang nilalaman ng talakayan. Ano buong salita class? Issue! Magaling, dahil dyan magkakaroon na kayo ng ideya kung ano nga ba ang ating tatalakayin ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, naaalala niyo pa ba ang naging leksyon natin tungkol sa climate change? Yes, sir! Alright, so bago tayo magsimula, meron tayong activity. Ito ang gawain 1. Kahon mo, sagot mo, maaari bang basahin ang panuto? Suriin ang bawat bahayag tungkol sa climate change at tukuyin kung ito ay tama o mali. So meron akong dito ang kahon class na naglalaman ng mga katanungan patungkol sa climate change. So pagpapasapasahan nyo ito habang tumutugtog ang isang musika. At pag huminto ang musika at kung saan naman tumigil ang kahon, siya ang mapipiling sasagot sa bawat katanungan. Naintindihan? Yes, sir! Say. Alright, simulan na natin. Sige, ipasa na class. Okay, iyan. Maaari ko bang sagutin ang unang katanungan? Ang pagbabago ng klima ay walang epekto sa pagtaas ng bilang ng natural na kalamidad tulad ng bagyo o mali po. Bakit mo nasabing mali? Sir, kasi po, ito sa pagtaas ng bilang ng natural na kalamidad.
Sir, kasi po ang bagyo is natural disasters po sila. Ito po yung mga hindi inaasahang pangyayari. Kaya po, Mahusay. Tama ka, Ian M. Okay, pagpasapasan ulit ang kahon. Okay, Julian, ikaw ang sumagot sa pangalawang katanungan. Ang pagsunod sa mga tamang patakaran at hakbang ng pamahalaan tungkol sa environmental conservation ay nakakatulong sa mag-address ng climate change. Tama po. Bakit mo nasabing tama ito, Julian? Kasi po, for example, sinusunod po natin yung yung pagpulong ng puno. Ganun din, for example, pag may ulan, hindi tayo umaakit. Tama, magaling, mahusay. Ngayon, susunod naman. Okay, Raven, ikaw ang napiling sumagot ng pangatlong katanungan. Ano kaya ito? Ang deforestation ang pagputol ng mga kahoy sa kagubatan ay hindi nakaka-contribute sa pagbabago ng klima. Mali. Tama. Ngayon, sunod-sunod naman na tayo. Okay, kay Rika naman tayo. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide sa atmosphere ay isang pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo. Tama. Magaling, mahusay. Meron pa bang natirang katanungan, Rika? Yes. Maaari bang ibigay mo na lang ito kay Mayan? Ang pagbabago ng klima ay tulad lamang ng natural na mga pensa at hindi nakukuha sa mga gawain ng tao. Ano? Mahusay. Dahil dyan, dito natin malalaman na meron nga kayong natutunan sa ating huling talakayan tungkol sa climate change. Handa na ba kayo sa susunod nating aktibidad? Yes, sir! Maaari bang pakiulit? Yes, sir! Ayan. Ito ang gawain 2. Hoy, suriin mo ako. Maaari bang basahin ang panuto? Suriin at unawain ang video na inyong mapapanood sa telebisyon at sagutin ang mga tanong ng guro. Handa na ba kayo, class? Yes, sir! Gusto ko marinig ng mas malakas. Yes, sir! Mahusay. Ito, panoodin na natin. Earth, a world that seemed to be peaceful, free, an ideal world to live in, but deep within. Traffic, pollution, drugs, teenage pregnancy, poverty, unemployment, migration, pollution. We are the ones keep up with this stuff. Past didn't change. The future is still unknown. We need to change. Alright, ayan. Sa napanood yung video, ano sa tingin nyo yung pag-aaralan natin ngayong araw? Okay, Ian. mga contemporary. Tama, ito ay ang pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ito, pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ngayon, ano nga ba ang contemporaryong issue? Ano nga ba ang contemporaryong issue, class? Anyone? Okay, Julian? Sir, ang contemporary issue po, ito yung mga issue na napapanahon ngayon, pinaranasan natin. For example, meron yung Tama, mahusay. Ito ay mga napapanahong issue na kinakaharap ng mga tao or ng mamamayan. Naiintindihan, class? Yes, sir! Mahusay. Pag sinabi natin yung salitang kontemporaryo, ano nga ba yung unang mga ideas na pumapasok sa inyong isipan? Anyone? Di? Sir, Tama, bago o moderno, ito ay napapanahon. Very good. Ito ay napapanahon o kasalukuyan. Ngayon
Mahusay. Ito ay problema o mahahalagang usapin. Naiintindihan, class? Yes, sir. Mahusay. Ngayon, pag pinagsama, ay ang contemporary issue, ito ay tumutukoy sa mga bagay, pangyayari tuloy. O iyan na nauukol sa kasalukuyang panahon. Ito ay nakakatulong sa pag-unawa ng estadong lipunan. Naiunawaan ba, class? Yes, sir. Very good. Ito naman ang issue, mahalagang usapin. Maaari bang basahin? Ito ay tumutukoy sa mga paksa o aspeto ng lipunan na may malaking epekto sa mamamayan, ekonomiya, kalusugan at iba pang bahagi ng lipunan. Ito ay nangangailangan pagtuunan ng pansin at aksyon para mapabuti ang kalagayan ng lipunan. Ibig sabihin, ito ay mahalagang usapin na nakakaapekto sa ilang aspeto natin bilang tao. Isa na dito ang kalusugan, ang lipunan, ang kapaligiran, pati na rin ang pangkalakalan. Ngayon, pag pinagsama, ano nga ba ang ibig sabihin ng contemporary issue? Meron ba may alam sa inyo? Pag pinagsama ang salitang contemporary issue, okay, Raven? Ito po yung mga napapanahong problema na nararanasan ng mga mamamayan or tayo. Mahusay, isang punto sa iyong index card, please. Ayan, ang contemporary issue ay pangyayari o mahahalagang usapin sa kasalukuyang panahon na may malawakang epekto sa lipunan, mahusay. Ito naman, bago tayo magsimula sa ating, dahil alam nyo na ang ating topic ko ngayong araw, maaari bang basahin nyo ang ating mga layunin? Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang Nasusuri at naipapaliwanag ang konsepto ng kontemporaryong issue. Natutukoy ang apat na uri ng kontemporaryong issue. Natatalakay ang mga kasanayan na kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Nasusuri at nagpapahagi ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. mahusay. Ayan. So ngayon naman, class, dumako na tayo sa gawain 3, fix me, oo. Maaari bang basahin ang panuto? Ang mga sumusunod ay uri ng kontemporaryong issue. Para malaman ang sagot, isaayon ang mga jumbled letters sa bawat item. Gamitin gabay ang mga litrato na nakakita dito. Ayan. So meron ako ditong iba't ibang uri ng contemporary issue. At para masabot ang bawat larawan, para mahulaan kung ano nga ba ang larawan, aayusin nyo yung jumbled letter. So ito ang unang larawan. Sir, ano nga ba ito? Okay. Tama, ito ay contemporary issue, panlipunan. Bakit mo nasabing panlipunan? Kasi terrorist kasi. Tama, very good. Ito ay nagpapakita ng terorismo. Maaari bang basahin? Halimbawa ng kontemporaryong isyong panlipunan ay maaaring ang kinakasalan, terorismo, rasismo, climate change, kawalan ng trabaho o mga isyu sa karapatan tao. Ang mga ito ay naglalarawan ng mga suliranin at hamon na pinakaharap ng kasalukuyang lipunan sa aspeto ng kalikasan, ekonomiya at karapatan ng tao. Sa pangungusap na inyong binasa, ano ba yung nakita nyong halimbawa ng contemporary issue panlipunan? Anyone? Alright, Juliet. Tama, rasismo, nandiyan ang rasismo, ang climate change, pero ang climate change, makikita rin natin yan sa isang uri ng contemporary issue mamaya. Andan din ang kasarian o ang gender inequality. Andan din ang kawalan ng trabaho o unemployment. Ngayon naman sa susunod na larawan, class. Sir, Okay, Mian. Tama, ito ay contemporary issue pangkalusugan. Paano mo nasabi na pangkalusugan? Tama, ito ay COVID-19 virus. Tama. Ang COVID-19 virus ba ay napapanahon? Yes! Mahusay, napapanahon. Maaari bang basahin? Halimbawa ng kontemporaryong isyong pangkalusugan ay maaaring ang alena tulad ng COVID-19, ang pagtaas ng mental health issues o ang diskusyon ukol sa access
ibang diskusyon patungkol sa ating kalusugan. Naintindihan ba, class? Yes, sir. Mahusay. Alright, so pangatlong larawan naman tayo. Anyone? Okay, Coronel. Mahusay, ito ay contemporary issue, pangkalakalan. Paano mo nasabi na ito ay pangkalakalan? Meron pong trait na Tama, mahusay. Maaari bang basahin, class? Isang halimbawa ng kontemporaryong isyung pangkalakalan ay ang trade war o lima ang pangkalakalan sa pagitan ng malalaking ekonomiya tulad ng Estados Unidos at China. Ang ganitong isyu ay naglalarawan ng mga alitan at pagtutunggali sa larangan ng pangkalakal na may malawakang epekto sa pandaigdigang ekonomiya at negosyo. Naunawaan ba ang pahayag, class? Yes, sir. Mahusay. Para sa pangkuling larawan. Okay, Raven. Pangkapaligiran. Mahusay. Paano mo nasabing pangkapaligiran? Sir, kasi po, doon sa lahat. Tama, mahusay. Guys, class, pinapaalalahanan ko kayo na sa bawat tamang sagot ay maglalagay kayo ng isang puntos sa inyong points card. Naintindihan? Yes, sir. Maaari bang basahin, class, ang pahayag? Isang halimbawa ng kontemporaryong isyung pangkapaligiran ay ang deforestation o pagputol ng malalaking bahagi ng kagubatan para sa iba't ibang layunin tulad ng agrikultura, logging o industrialization. Ang usaping ito ay naglalarawan ng pagkakangkamarami ang mga hamon ng climate change at pangangalaga sa biodiversity sa kasalukuyang panahon. Naunawaan ba, class? Yes, sir. Mahusay. Ngayon naman, para sa ating gawain 4, ito ang your show, your time, it's showtime! Pamilyar ba kayo sa it's showtime? Yes, sir. Siyempre naman, lagi natin ang pinapanood sa ating tanghalian. So makikita nyo sa inyong index card, merong mga nakalagay dyan, panlipunan, pangkapaligiran, pangkalakalan, at ang pangkalusugan. So, maaari ba ang grupong panlipunan ay dito, ang kalusugan ay dito, pangkalakalan at pangkapaligiran. Sige na, class. Maaari ba natin bilisan? Yes. Maaari ba bilisan? Yan. Yes, sir. Coronel, wait. Okay na ba, class?
gawa ng gawain. A. May isa o dalawang miyembro ang walang kooperasyon. 6. Higit pa sa dalawang miyembro ang walang kooperasyon. Naunawaan ba ang ating rubrics class? Yes, sir. Mga pusay, ngayon meron tayo ditong tatlong uri ng star. Kapag ang score nyo ay 10, kayo ay may tatlong smiley star. At kapag 8 naman, meron kayong isang yellow smiley star. At kapag 6 naman, black solo star. Naunawaan? Yes, sir. Alright, so magsimula na tayo. At upang mapanitili ang kapayapaan sa loob ng klase, meron tayo dito mga emoji. Ito ang calm, ang unang banta, pangalawang banta, at pangatlong banta. So inaasaran ko na sa bawat group activity na ating gagawin, dapat ay, ano? Calm, mahusay. Kayo, simulan na natin. Bumuo kayo ng bilog class. Alright, so para bigyan ko kayo ng konting ideya, dito tayo sa panlipunan. Ang panlipunan ay gagawa ng newscasting. Dito naman tayo sa pangkalusugan ay talk show. Dito naman sa pangkalakalan ay radio broadcasting. At dito naman ay dula-dulaan. Sa table mo. Okay, so meron kayong 5 minuto para maghanda. Ngunit, mas ma-appreciate ko kung mas mabilis ito. Pumalakpak kung kayo ay natapos sa paghahanda. Nauna ang pangkat panlipunan, mahuhusay na lang. Pangalawa naman ang pangkat pang... Wow naman, ang bilis naman ng klase na ito. Napakagaling. Hintayin na lang natin ang paghuling grupo. Okay na ba yun sa inyo, class? Alright, taganaan, magsimula sa unang magtatanghal. Ito ang pangkalipunan. Anong gagawin nyo? Use grasping. So, ang gagawin nyo ay 24 oras. Maaari bang dito na kayo sa harap kung magtatanghal? Handa na ba kayo? Okay, pumunta na sa harapan. Handa na ba? Handa na ba? Okay. Magandang araw. Ito ang 24 oras. Narito ang mga nagbabagang balita. Ang nagbabagang balita tungkol sa terorismo, isang pag-atake ang naganap sa isang malaking syudad sa Timog Silangang Asya. Ayon sa mga otoridad, ang terorismong grupo ay nagpaputok ng bomba sa isang tindahan na malapit sa isang tanyag na pasyal na nagdulot ng pinsala sa mga ari-ari at pagkamatay ng ilang mga tao. Ang mga opisyal ay agad na sumubok sa sitwasyon at nagpatupad ng mas mataas na seguridad sa lugar. Samantala, ang pamahalaan ay nagpalakas ng koordinasyon sa pagitan ng ahensya ng seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan laban sa mga potensyal na banta ng terorismo. Ang insidente ay nagbigay diin sa patuloy na pangangailangan para sa internasyonal na kooperasyon at pagsasagawa ng malawakang mga hakbang upang labanan ang terorismo at proteksyonan ang mga sibilyan laban sa mga panganib. Yan lamang ang mga nagbabagang balita at kami ay nag-iwan ng impormasyong kailangan niyong mag-ingat. Mahusay na magaling naman ang ating pangkat panlipunan. So sa pangkat panlipunan, mayroon akong isang tanong. Anong uri ng contemporary isang panlipunan ang nakasaad sa inyong pagbabalita?
Mahusay ito ay terorismo. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang grupo. Ano yun sa inyo? Talk shows tungkol sa pangkalusugan. Handa na ba kayo? Yes. Laging handa. Alright, so let's move on to talk show. Kung handa ang ating grupo. Lahat ng mga grupo ay handa. Handa na ba? Ayan. Good morning, Pilipinas! Narito ang inaabangan yung Talk Show. Good morning, partner! Good morning, partner! Nabalitaan mo na ba ang mataas na bilang ng pagbobo ng mga kabataan na nakakaranas ng issue sa mental health, lalo-lalo na nung panahon ng pandemya? Yes, partner. Ayon nga sa aking na research, ang paglobo ng mga issue sa mental health ng Pilipinas ay isang matinding hamon na nagtutulak sa pangangailangan para sa mas malalim na pag-unawa at suporta mula sa lipunan. Sa kabila ng mga pagtulilat, patuloy pa rin ang stigma at nakulangan sa mga serbisyong pangkalusugan sa mental na nagpapahirap sa mga takot tao na nangangailangan ng tulong. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagpalala pa sa sitwasyon na nagtutulot ng mas mataas na antas ng pag-aalala at pagkabalasa. Mahalaga, partner, na magkaroon ng mas malawakang edukasyon at kampanya upang maalis ang stigma at magkaroon ng mas maraming akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Tama ba, partner? Tama, partner. Na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mental health at magbigay ng suporta sa mga Pilipinong nangangailangan. Yan lamang po. Salamat sa pakikinig. Ayan, mahusay! Napakagaling naman talaga ng pangkat pangkalusugan. Sa pangkat pangkalusugan, meron lamang akong isang tanong sa inyo. Anong uri ng kontemporaryong pangkalusugan o kontemporaryong isyong pangkalusugan ang naisaad sa inyong talk show? Mahusay, ito ay tungkol sa mental health issue. Ngayon naman dumako tayo sa pangkat pangkalakalan. Ang gagawin nyo ay broadcasting. Handa na ba kayo? Yes, sir. Alright, sino ang inyong representante? Maaari mong pumunta na sa harap upang umpisahan ang ating broadcasting. Handa ka na ba, Mr. Colonel? Yes, sir. Alright, so let's proceed. DWRT, Radyo Veritas Balibo. Narito ang mga ulat sa oras na ito. Patuloy pa rin ang dilihan ng dalawang ekonomiya ng malaking bansa ng China at Amerika. Ayon sa mga eksperto, ang pagkasangkay ng ibang ang kalakalan sa pagitan ng dalawang malaking ekonomiya ay nagdudulot ng hindi tiyak na epekto sa pandaigdigang Amerika. Ang mag-aaway ng dalawang bansa sa larangan ng ekonomiya ay maaaring magresulta sa pagkawala ng komerso ng presyo ng mga pagkakala at hindi pagtupad sa mga tuluhan sa kalakalan sa pagkakaroon ng matinding limitasyon sa mga negosyo at consumer sa buong mundo. Magkakapagkaroon na masusuri at pag-aaral ng epekto ng ganitong issue sa pandemikang ekonomiya upang hindi mapipilang ang ating bansa. Narito, ito ang balita ayon sa Roland Elizabeth. Napakahusay naman talaga ng ating broadcaster na yan. Ngayon, Colonel, meron akong tanong sa iyo. Anong kontemporaryong isyong pangkalakalan ang naisaad sa inyong pagbabalita o broadcasting? Isyong pangkalakalan ko. Isyong pangkalakalan ng China at Estados Unidos. mahusay, isyong pangkalakalan between China and Estados Unidos. Ayan. Dumako naman tayo sa panghuling grupo, ang pangkat pangkapaligiran. Ang inyong gagawin ay pagsasagdula. Handa na ba kayo? Yes, sir. Alright, so let's proceed. Handa na, class? Yes, sir. Alright. Oh no! Napansin mo ba ang init ng panahon nitong mga araw na ito? Oo nga, tila na umiinit ang panahon. Nakakabuhala na talaga ang climate change. Okay, sobrang laki na ng epekto nito sa ating kanalikiran. Sobrang init. Ano ba yan? Pero ano bang maaari natin gawin upang maiwasan ito? Mayroon tayong magagawa. Maaari tayong maging responsable sa paggamit ng enerhiya at likas na yaman.
tama si Alan. Yung nandapa sa parang maibsan yung sobrang init ng panahon. Ano ba yan? Tunay nga, kailangan natin magtulungan upang protektahan ang ating planeta para sa sunod na henerasyon. Hindi namin dapat baliwalain ang problema sa climate change. Ang pagkilos ay mahalaga. Oo, tama kayo. Kaya sabi ko, action ang lahat ng ito. Tara na. Napakahusay naman ng mga pagpapaligiran. Parang pwede na kayo sumali sa short and sweet play. Maaari ko bang tanungin si Mr. Allen? Ano ang nilalaman ng inyong pagsasabla? Sir, about po sa climate. Mahusay, ito ay tungkol sa climate change. Okay class, meron lang akong isang tanong. Ang contemporary issue ba ay napipigilan natin bilang isang tao? Yes, sir. Okay, Julian? Yes, sir. Paano? Sa paano pamamaraan? Sir, for example po yung climate change, pwede tayong magtanim ng puno, reduce carbon footprints po. Ano? Mahusay, di meron ka din bang sagot? Sir, mali po bang pakiulit ang tanong? Bilang tao, kaya ba nating pigilan ang mga contemporary issue? Sir, may magagawa po tayo para pigilan ang contemporary issue. Sa simpleng paraan natin bilang mag-aaral, sa pagsunod ng mga batas, at pagtatapon ng mga basura sa tamang lalagyan. Ngunit tandaan natin na ang mga contemporary issue ay nandyan na. Bagkus, ito ay malilimitahan na lamang natin kung sa mas mataas na aspeto, maiibsan. Mahusay, mahusay din. Sorry, Vince naman ang sinasabi ko. Okay, paalala ng class, sa bawat tamang sagot, isang puntos sa inyong index card. Ngayon naman, atin nang bigyan ng score ang inyong mga performance dahil nakita ko na lahat kayo ay mahusay, ngunit meron mga members na hindi nakikioperate, hindi ba? Yes. Okay, so lahat kayo ay merong 8 puntos. Nasiyahan ba kayo sa ating gawain na ito? Yes, sir! Ano yung mga natutunan nyo? Anyone? Okay, Dee. Sir, yung apat po na uri ng contemporary Mahusay, maaari mo bang sabihin kung ano ang apat na uri ng contemporary issue? panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, at pangkalahalan. Napakahusay naman ni Dee. Isang punto sa iyong index card, anak. Ayan, paano nga ba malalaman na ang isang issue ay contemporary? Paano sa tingin niyo? Anyone? Okay, Julian. Sir, kapag nakikita natin na nangyayari ito sa kasalukuyang panahon. Okay, tignan natin yan sa pamamagitan ng apat na pagpapakilasa. Apat na pamantayan ng isang kontemporaryong issue. So dito class, meron akong apat na pamantayan ng isang contemporary issue. Sa pamamagitan nito, malalaman natin kung ang contemporaryong issue ba ay kontemporaryo o hindi. Di ba? Alright. Maaari bang basahin ang number 1? Okay, dito tayo sa panlipunan. Iyan. Mahalaga ang makabuluhan. Alright, maaari mo bang explain na dapat ang isang kontemporaryo issue ay mahalaga at makabuluhan sa isang lipunan? Bakit po mahalaga at makabuluhan sa lipunan? Contemporary issue. Dahil po dito tayo natutukan, dito po tayo, ito po yung parang nagiging backbone natin para mag-step. Mahusay, isang punto sa iyong index card. Din mukhang may gusto kang sabihin sa ating punang pamantayan. Pamantayan na mahalaga at makabuluhan sa lipunan. Ang isang contemporary issue raw ay dapat na mahalaga at makabuluhan sa isang lipunan. Sir, para po sa akin mahalaga at makabuluhan sa lipunan ang isang contemporary issue kung ito ay kinakailangang adresan at ito ay nakaka-apekto na sa nakakarami. Ito rin ay makabuluhan kung ito pinapakot sila, pinag-uusapan ito hindi lamang sa mababang antas, bagkus sa national. Napakahusay, isang punto sa iyong index card, anak. Sa pangalawa naman, malinaw ang epekto sa lipunan at mamamayan. Raven, mukhang may gusto kang sabihin, anak. Sir, yan po is ang nakikita natin na nangyayari sa atin. For example, is yung terrorism or terrorism is napapansin po yan
Napakahusay! Julian, mukhang may gusto kang sabihin. Pagdating po sinabi ni Raven kanina, for example, yung terrorism. Halimbawa sa may labanan ng Pakistan at Israel, nakikita po natin na marami nang namamatay. Kaya need na i-address yung issue na yun. Mahusay! Dumako naman tayo sa pangatlo. Maaari bang basahin? Jemarie, tumayo please. Kakasan. Okay, Ray Lester, bakit ito yung pangatlong pamantayan? Bakit sa tingin mo? Ito po yung nakaka-apekto na nangyayari sa kanila temporary fixture kasi it is evident sa ating at side. Yes, napapanahon siya, di ba? Mahusay. Meron naman tayo sa panghuli. Ito ang maaari bang basahin ni Fern? Ang mga issue na pag-uusapan ay may mabuti o hindi mabuti impluwensya sa lider. O maaari bang ipaliwanag ito, anak? Kasi Sir Eric, kunwari sa terorismo, yung seguridad ng nasa area ng user ng labanan, naapektuhan yung security nila. Mahusay, napakuhusay yung lahat. Dito ko lang makikita na marami na kayong natutunan sa panandalian pa lang nating talakayan. Mahusay, hindi ba? Maaari bang palakpakan ng ating mga sarili? Very good. Ngayon naman, dumako tayo sa pangalawang aktibidad. Ito ang gawain 5, sanayin mo ako. Maaari bang basahin ang tanong class? Ang bawat pakar ay magbibigay ng handout ng magkakaibang paksa na mula sa kasanayan na kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ibibigay ng bawat pangkat ang mga bagay na hinihingi ng bawat paksa na may pamahagi sa kanila. Ang kanilang mga sagot ay ilalagay sa isang concept map. Okay, naunawaan ba class? Yes, sir! Kung maaalala nyo or naaalala nyo, nabigyan ko kayo ng envelope kanina. So, nilalaman na nito ang mga inyong activities. Maaari bang ilabas? Ayan. Ready na ba ang lahat? Yes, sir! Okay, maaari ba ulit basahin ang rubrics natin? Class? Nilalaman. Kumpleto at komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon tungkol sa paksang na ibigay. Lahat, please. Kumpleto ngunit hindi komprehensibo ang nilalaman ng presentasyon. 6. May kakulangan sa nilalaman ng presentasyon at hindi komprehensibo ang ideya. Presentasyon. 10. Organisado, malinaw at may tamang pagkakasunod-sunod ng ideya. 8. Organisado at malinaw ngunit may mga ideyang hindi magkakasunod-sunod. 6. May kakulangan sa organisasyon at hindi malinaw ang ideya na nais parating. Organisasyon. 10. Ang mga miyembro ay may pagkakaisa sa paggawa ng gawain. 8. May isa o dalawang miyembro ang walang kooperasyon. 6. Higit pa sa dalawang miyembro ang walang kooperasyon. Naunawaan ba ang ating rubrics, class? Yes, sir! Mahusay at tatandaan din ninyo ang ating tatlong uri ng star, ha? Okay, so now, you may proceed. Sige lang, sige lang. You may proceed. Okay, kung walang tape, pwedeng hawakan nyo na lang, class. Hawakan nyo na lang siya habang binabasa later on. Ayan, mahusay ang handa na ba ang unang pangkat? Class? Yes. Ang pangkat panlipunan, handa na ba kayo? Yes. Alright. Okay, maaaring idikit na inyong mga kasagutan. Dahil parang kayong lahat, meron kayong count emoji. Okay, ang gusto ko sa inyong lahat. Handa na ba ang
pagkilala sa primarya at sekundarya sanggunian. Ang kahalagahan nito is mahalaga ang mga sanggunian ng impormasyon sapagkat sa tulong ng mga ito, higit na nauunawaan ng mga ebidensya, katuturan at katotohanan ng mga pangyayari at isyu sa ating bansa at sa buong mundo. Nakatutulong ito sa paggawa ng mga halagang desisyon tungkol sa pakikilahok sa iba't ibang proyekto ng kaaralan, lipunan at bansa. At ang halimbawa naman ng primaryang sanggunian ay dalang buhay, talumpati, sulat, dokumento, at ulat ng saksi. At ang halimbawa ng sekundaryang sanggunian naman ay ang aklat, biografiya, articles, encyclopedia, at political party. Mahusay ngayon, class. Bakit mahalaga na dapat alam natin ang primarya at sekundaryang sanggunian ng isang issue? D. Sir, para alam po natin kung saan kukuha ng mas reliable source na balita or issue. Napakahusay naman talaga din, Pep. Isang puntos sa iyong index card, please. Pangalawang grupo, sa pangkalusugan naman tayo. Para sa pangkalusugan, ang aming topic ko sa report na ito ay ang pagtukoy sa mga kalusugan. Sa unang time, ang kahulugan ng totoong contemporary issue ay ang pagkakaroon ng kasanayan sa pagtukoy sa katotohanan at dominio ng contemporary issue ay mahalaga at ito ay nagbubukas ng pintuan para sa masusing pagsusunod, mas mataas na kaalaman at maayos na pagkunawa ng pangyayari sa atin. Ito ay naglalayong may taguyod or magtaguyod ng mas matarungan at maayos. Sa kahulugan ng opinion at contemporary issue, ang kahulugan ng opinion ng contemporary issue ay ito ang puro paglagay, palagay, impresyon at haka-haka lamang. Para naman sa kahalagahan, ang kahalagahan ng contemporary issue ay mga totoong pahayag sa pangyayari na pinapatunayan sa tulong ng mga aktwal na datos at mga evidence. Yun lang po. Mahusay ngayon, class. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa isang opinyon o katotohanan ng contemporary issue? Anyone? Bakit mahalaga na tukuyin? Raven, meron ka bang ideya, anak? Bakit mahalaga na ang pagtukoy ng isang opinyon at katotohanan na contemporary issue? Sir, para po ma-disseminate kung ano yung false, para na alam natin kung ano talaga yung dapat natin paniwalaan sa social. Tama. Okay. Ian, mukhang may sinasabi si Ian. As a social studies student, kailangan po talaga natin ng parang mas legit at mas kapani-paniwalang information or trusted na site bago tayo magbigay information. Mahusay, right, Lester? Para maiwasan ang pagkalat ng fake news at mga maliliwa. Mahusay. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong grupo, ang pagtukoy ng pagkiling o bias. Napunta po sa amin ay ang pagtukoy sa pagkiling o bias. Ang kahulugan nito ay, ang bias ay contemporary issue. Ang bias sa contemporary issue ay nakakahulugang hindi patas na pagtingin o pagsusuri sa isang bagay, pangyayari o issue dahil sa personal na pananaw o karanasan ng tagapagsalita. Maaaring nakakapekto ito sa objektibong pagsusuri ng isang bagay, pangyayari o issue. At ito naman po ang kanyang kahalagahan. Mahalaga ang pagkilalas at pangangasiwa sa bias na impormasyon patungkol sa isang pangyayari upang mapanatili ang integridad o integrity at credibilidad ng impormasyon sa mga bagay-bagay kasama na rito ang contemporary issue. Yun lang po sa lahat. Mahusay! Okay, class. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa isang bias o pagkiling na impormasyon tungkol sa contemporary issue? Anyone? Bakit mahalaga ang pagtukoy sa isang bias na impormasyon? Okay, Cassandra. Sir, kasi kung pag hindi po natin alam kung talagang bias lang mo isang information, is nag-focus po ito ng parang false alarm sa mga tao
information. Kaya yung iba kung yun yung nasabi sa kanila, sila yung paniniwalaan nila, then syempre mababahala sila. And yun nga po, about sa contemporary issue, sasabihin ko lang na parang, ay, huwag bang masabi sa ganito. Kahit hindi pa nila alam kung ano talaga yung background ng statement ngayon or ng balita ngayon is paniniwalaan nila. Kasi nga po, hindi nila alam, yun nga. Mahusay. Meron pa bang ibang sagot, class? Di, meron ka bang sagot? Sir, para maiwasan din po yung confusion para sa mga dahil nasabi ni Cassandra, hindi naman lahat ng tao marunong mag-critic. Siyempre, kinakailangan natin para magbigay ng mas solid o complete or legit na information kahit kumpara sa bias ones. Kasi nga, yung mga mamamayan, hindi naman pare-parehas ng level ng pinag-aralan. Mahusay. Isang punto sa inyong mga index card. Okay, panghuling grupo, hindi na kayo mag-present. Maaari ko bang malaman kung ano ang topiko na naiutos sa inyo? Pagbuo ng pag-iinuha, inferences, paglalahad o generalization at So, ito po ang aming presentasyon. Base sa kahulugan ng pag-iinuha at paglalahad ng konklusyon. Ang kahulugan ng pag-iinuha, paglalahad at konklusyon ay ang paghihinula ang mga proseso ng pagbuo ng konklusyon mula sa tiyak na detalye o informasyon sa isang kontemporaryong issue o ang paglalahad. Ay ang pagsasama-sama ng iba't ibang informasyon para bubuo ng pamahalatang ideya hinggil sa isang issue o paksa. Ang konklusyon naman ay ang paghuli o pagwakas sa pahayag pagkatapos ng pagsusuri ng mga datos na naglalaman ng mga pagsusuri pa siya o rekomendasyon hinggil sa isang kontemporaryong issue. At ito naman ang kahalagahan, kung saan ang pag-iinuha, paglalahad at konklusyon ay mahalaga sa pagsusuri ng kontemporaryong issue dahil nagbibigay ito ng istruktura at direksyon. Naglalaman ng individual na perspektibo at masusuring pangunawa at magbibigay daan sa pagkiran ng masusi o mas kritikal na pag-iisip. Ito ay mahalaga sa pagdalagon ng mga natulasan para sa masusing pagsusuri at pagpapasyon. Ayan, napakahusay. Dahil ipinakita nyo ang isang magandang presentasyon, meron kayong tig-tatlong star. Naunawaan ba ang ating topiko ngayong araw, class? Yes, sir! Mahusay ang kagustuhan. So yun naman sa ating gawain 5, ano nga ba ako? Okay, baka bang basahin ng tanong to? Suriin ng mabuti ang mga larawan at ibigay ang inyong saloobin base sa ating mga natalakay. Okay, sa unang larawan, ano yung pumapasok sa isipan nyo pag yan yung mga nakikita nyo? Okay, MacGyver. Issue mo? Okay lang kasan? Mahusay, ito ay contemporary issue. Bakit mahalaga na dapat alam natin ang isang contemporary issue din? Sir, syempre para ma-equip din yung ating mga sarili upang kung ano yung hakbang na ating maaari iambag o gawin para hindi tayo maging mangmang tapos maging maalam. Mahusay, isang punto sa iyong index card. Ang susunod naman, fact o opinion. Ano yung pumapasok sa isipan nyo ngayong class? Pag nakita nyo lang, okay, please. Sir, kung tumutukoy po ito sa mga katotohanan at mga opinion ng ibang tao. Bakit mahalaga ang pagtukoy sa fact o opinion? Sir, upang maiwasan ang pagkalito ng tao sa katotohanan o opinion. Mahusay, isang punto sa iyong index card. Ito naman class, bias. Anyone? Julian? Alright, kayo din tayo. Kasi, Cassandra. Sir, yung naisip ko pa na concept ng biases, ito po yung mas sinibigyan ng pagor ang isang tao, isang bagay, isang isa, kahit na hindi naman po ito kwalifikado para siya. Mahusay, isang punto sa iyong index card. At panghuli. Okay, Dean. Secondary source and primary sources. Kailangan natin alam kung saan kukuha ng mga pangunahing balita or mga supplementals para alam natin na kung para maging aware syempre ang bawat isa. Mahusay, isang punto sa iyong index card. Ito naman class.
Mahusay! O ang matalinong pag-iinuha, generalisasyon, at konklusyon bilang parte ng kritikal na pag-iisip tungkol sa isang issue. Bakit kaya ito mahalaga? Sir, syempre kailangan natin maging critical o mapanuri para hindi tayo maloko. Syempre, hindi tayo mabigyan ng fake news. Kasi nga pag fake news, maaari tayong mapahamak at maipahamak din yung kapwa-tao natin. Napakahusay! Dito ko nakikita na marami na kayo natutunan sa ating topiko ngayong araw. Ngayon naman para sa ating gawain 6, di ba binigyan ko kayo ng index card? Maaari kong basahin ang panutuin lang. Dear Sir Jeremy, okay, panuto. Kalagawan ng iyong sunod-sunod, kumpletuhin ang pahayag batay sa ating naging diskusyon ngayong araw. Pagkatapos ito ay itulog sa letter envelope. Okay, class, so meron ako ditong letter envelope na aking babasahin pagkatapos ng ating klase. Ngayon, sa likod ng inyong index card, kukumpletuhin nyo ang pahayag na ito. Okay, pwede na kayo magsimula. Meron lamang kayong 3 minuto. Tapos na ba, class? Yes, sir. Alright, pagpasapasahan ng envelope at ilagay ang inyong puntos card kasama na ang inyong pagtuloy sa mga pahayag na ito. Maaari bang bilisan? Okay, dito naman na tayo. Sir. Okay. Nailagay na ba lahat, class? Yes, sir. Okay, so pagkatapos ng klase natin, aking babasahin ang inyong mga pahayag. Kung meron ba kayo natutunan, at mahalaga ba na natutunan nyo ang ating topiko ngayong araw? Naunawaan, class? Yes, sir. Maaari bang nakasan? Yes, sir. Ayan, buhay na buhay pa rin. Dito naman sa ating pagtataya, sagutin ng maigi ang mga katanungan. Ayan, tama o mali, panuto, pakibasa. Masabi mabuti ang bayan at tutuloy kung ikaw ay tama o mali. Okay, maglabas ng 1/4 sheet of paper, please. Okay, i-check na natin, class. Mukhang tapos na kayong lahat. Maaari bang basahin ang pahayag number 1? Ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay hindi mahalaga sapagkat wala itong epekto sa ating salipunan. Tama o mali? Mali! Mahusay, ito ay mali sapagkat ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay napakahalaga sa atin at sa lipunan. Number 2. Ang kontemporaryong issue ay may 4 na uri. Ito ay panlipunan, pangkalusugan, pangkalakalan at pangkabaliran. Tama o mali? Tama, napakahusay. Mukhang marami kayong natutunan ngayong araw, ah. Number 3. Sa pag-aaral ng kontemporaryong issue, mahalaga na alamanin ang 4 na pananampalataya ito sapagkat dito natin malalaman kung ang issue ay kontemporaryo, nakapanahon at may malinaw na epekto sa mamamayan. Tama o mali? Tama! Mahusay. Number 4. Ang isang issue ay walang epekto sa kahit anong aspeto ng lipunan. Mali! Okay, mali sapagkat ang isang contemporaryong issue ay meron at merong epekto sa ating Lipunan! mahusay. Number 5. Please, pakibasa. Ang 4 na kasanayang kailangan sa pag-aaral ng kontemporaryong issue ay ang mga sumusunod. Pagtukoy sa primarya at sekundaryang sanggunian, pagtukoy sa katotohanan at opinyon, pagtukoy sa pagpili o bias, at huli pagbuo ng pag-iinuha, pagkatata, at konklusyon.
bigyan ng very good, very good, very good ang ating mga sarili. Sundan ako, okay? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, kayo naman. Okay, pakiayos ng inyong mga upuan at pakipulot kung merong mga kalat sa paligid.